Alam nyo guys, masasabi ko lang na parang bitin yung stay namin dito sa Osaka. Pag naglakad ka dito, komportable ka, hindi ka nag-worry na baka mamaya madukutan ka. Booking namin ang bullet train mamaya ng 2:30. Mabilisan yung yung labas nila, parang mag-i-stampede. So, ang daming tao. Gusto ko matry talaga Ichiran Ramen. Sabi kasi nila, masarap daw talaga. Ganito kayo pag nag-DIY kayo. Dala lahat ng maleta. Tignan nyo. So, nandito na kami ngayon sa Shinkansen. Hi guys, good morning. Welcome to another vlog. So, ang mangyayari ngayon ay papunta kami, ay mag-check out na kami dito sa Hotel Trad Replay from Osaka. And then, pupunta kami mamaya papuntang Tokyo using the Shinkansen bullet train. So, since ang check-out time namin is 10 o'clock, nag-check out na kami ngayon. So, dapat di ba marami kaming luggage? Buti na lang mabait yung Hotel Trad Replay na pwede namin iiwan muna yung luggage namin sa kanila. Then, babalikan na lang namin mamaya. So, yun lang guys, samahan nyo kami ngayong araw. Papunta kami ng Tokyo mamaya. So, pupunta muna kami ngayon sa Dotonbori. Maghanap kami ng mga kainan ng ramen. Sana makakain kami sa Ichiran kasi pang-anim na araw na namin to. Hanggang ngayon hindi pa kami nakakain ng ramen. Sobrang haba ng pila guys. Kaya sana ngayong lunch, sana makakain kami sa Ichiran ramen. Tara guys, samahan nyo kami. Ang masasabi ko lang guys, no, ang bait ng Hotel Trad Replay kasi although naka-check out na kami sa kanila, hinayaan muna nila kami na iiwan yung luggages namin dun sa reception para maging comfortable yung pag-ikot-ikot namin dito sa Dotonbori bago kami magpunta sa Shinkansen, which is mamaya pang 2:30 ng tanghali. Kasi ang balak sana namin, dadali namin yung luggages namin sa Dotonbori. Tapos meron dito kasi mga coin lockers na syempre kailangan din namin magbayad. So dahil nga sa ginawa nila, nakatipid kami ng pera dun sa pagbayad sana namin na kung saan namin pwedeng iwan yung yung luggages namin. So ayun, maganda sa Hotel Trad Replay. Napakalapit dito sa Dotonbori, walking distance lang. Tatawid lang kami, andun na kami sa mga kainan. Kaya ma-recommend ko talaga sa inyo na pwede nyo itry yung Hotel Trad Replay dito sa Osaka. So itong location na to, very lang no, walking distance lang sa hotel namin. Ito ang Namba Center. Alam nyo guys, masasabi ko lang na parang bitin yung stay namin dito sa Osaka. Nag-enjoy ako dito sa Osaka kasi parang daming kainan. Puro food trip. Tapos, although crowded siya, pero hindi siya yung crowded na nakakainis, na nakakairita. Although kasi maganda din yung weather, malamig, hindi ka pagpapawisan, hindi malagkit. Ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng kainan, na iba't ibang klaseng pagkain dito sa Japan. Tsaka kasi dito, kaya hindi nakakabisit, pag naglakad ka dito, komportable ka, hindi ka nag-worry na baka mamaya madukutan ka, wala kang makikitang mga lubak-lubak, wala kang makikitang putik, wala kang makikitang kanal na mapuputikan yung paa mo pag naglakad-lakad ka. Yun yung nakita ko na parang ang sarap lang dito talaga sa Osaka. Ewan ko sa Tokyo kung ganito din, pero malamang sa malamang ganito din yun eh. Pero nag-enjoy talaga ako dito sa Osaka. Parang sabi nga ng asawa ko, parang ayaw pa namin umalis kasi nga ang dami pa namin gustong puntahan, ang dami pa namin gustong kainan. Basta kasi ang ganda lang ng ang ganda nung pagka-crowded, ang ganda nung pagka... Machine pala dito. Ah. Ayan no, ang dami. Slot machine? Pinipilahan nila. Ano yun, parang sugal? Oo. Okay. So ito pa yung side na hindi pa namin na-explore, no? Kasi lagi kami dun sa side ng Shinsaibashi. Sa may Glicoman sign. So hindi pa namin to na-explore. So ngayon, subukan namin. Nga pala guys, no, dapat kasi ang itinerary namin ngayon before kami mag-check out or mag-check out kami ng early around 6 o'clock. Sana pupunta pa kami ng Nara Deer Park. Ang problema kasi, base sa experience namin, baka hindi kami umabot sa booking namin ng bullet train mamaya ng 2:30 dahil nga nag-train lang kami papuntang Nara. Minsan hinahanap pa namin yung mga station. Baka mabitin kami, baka hindi kami makaabot. Kaya nag-decide na lang kami na i-cancel na lang yung Nara. Tapos mag-ikot-ikot na lang kami dito sa may Dotonbori ulit. So sana next time, makabalik kami, makapunta kami sa Nara, sa Kyoto, sa iba pa. Naka-multiple entry naman kasi kami dito sa Japan. So sana next time, kasama na rin namin yung mga parents namin para mas masaya, di ba? So
So ganito lang dito, ang sarap maglakad. Hindi siya nakakainis lakaran, walang mabaho. Wala ka talagang maaamoy. Walang polusyon, walang mga sasakyan na kailangan mong intindihin. Baka mamaya masagasaan ka. Hindi mo kailangan mag-worry na kahit nasa bulsa mo lang yung phone mo, nasa likod ng pocket mo, na baka mamaya may dudukot sa'yo. Walang ganun guys. Tsaka napansin ko sa mga Japanese. Ang kakalmado nila. Tapos pag lagi silang nakakaway sa'yo, nakangiti, nagigreet sila sa'yo, lalo na yung mga nagtitinda. Parang since morning, katulad kahapon sa USJ, mula umaga, mula opening, hanggang gabi, wala silang ginawa kundi ngumiti ng ngumiti at kumaway sa'yo. Parang ang kalmado nila, parang chillax lang. Pero lang nung nandun kami sa sa train station, nung rush hour, talagang paglabas nila ng train, mabilisan. Mabilisan yung labas nila, parang mag-i-stampede ng daming tao. Pero masaya pa rin, no? Although mahirap yung train station sa una, pero ngayon unti-unti na namin nagagamay yung train station. Ito pala may kapehan, oh. Yung Starbucks, oh. Gusto mo kape? So hanapin natin yung itsura. Gutom na ba kayo? So meron naman mga ramenan dito. Itong Kamukura na ramenan. Pero iba pa rin kasi gusto ko matry talaga yung itsura ng ramen. Sabi kasi nila masarap daw talaga. Kaya gusto ko malaman kung totoo ba. Dito na kami sa Ibisu Bashi Suji. Di ba lang, di ba? Walking distance lang. Siguro ang nakikita ko lang na cons dun sa hotel namin ngayon ay para sa 3 tao. Okay yung bed, spacious yung bed. Ang medyo issue lang dun is yung yung space mo outside the bed. Kasi 3 tao kami, medyo nahihirapan kami mag-open ng ng luggages kasi nga maliit lang yung space niya. Pero lahat, yung service, okay naman. Tapos may mga kabayan pa na mga housekeeping, tsaka mga reception. Nakakatuwa lang na, alam mo yung yung sa pakiramdam nung pupunta ka sa isang lugar as tourist. Tapos may makikita kang kabayan. Parang nakakatuwa lang na, ay, may kabayan dito. Saya. Baka ganun din yung nila sa amin. Kasi di ba nasa Dubai kami nagtatrabaho. Tapos baka yung mga turista na mga kabayan din. Kung nakita kami doon, uy, kabayan dito nagtatrabaho, parang ganun. Saka pala ng feeling, pag may nakita kang kabayan na taga doon sa lugar na yun. Ha? Hirap pagbuhat. Hirap kami. Oo guys, sabi ko sa inyo, nagpunta kami ng ano ba to? Hindi naman to yun eh. Bili ka na. Kaya nga, ano ba to? Masarap to eh. Itong waffle. Waffle ba to? Ay, cheesecake? Ano ba yung sabi ko? Oh. Sinabi ni Mommy, we can go to the Hedgehog Cafe. Oh. After we eat the Ichiran, Oh. and we're gonna go back there. Oh. And then we're gonna go to the Hedgehog Cafe. Oh, sige. Tomorrow is my birthday. Ay, ito pala yun, ang laki oh. Tingnan mo to, guys, kinakain na itong Oo nga, kaya ba sa iyo? Kain muna tayo, dessert na lang. Pwede ba dessert na lang yun? Saan mo ba ito nakitang itong 551? Ito yung sinasabi mo sa akin kanina, di ba? Ay, last time. Pa tayo dito. Kaya nga, maaga pa naman eh. Guys, look, street burgers. Ito yung McDo dito. Ito yung burger nila dito. Di pa namin natitikman eh. Alam nyo ba guys, kagabi, pumunta kami ng Daiso. Daiso dito sa Japan. Tapos nagulat kami, di ba pag sa Dubai, ang presyo ng Daiso is 7 dirham. Dito alam mo ba, 110 yen lang. Pagka included na yung yung tax, ibig sabihin mga nasa 2 dirham lang. 2 dirham something lang yung Daiso dito. Kaya ang sabi ni Rachel, ang sarap mamili.
How can you go to book off? Ano bang meron sa book off? Ah, yung mga mga luxury na yung mga bags. Oh, ganyan tayo kung hindi natin iniwan yung mga luggages natin sa hotel. Ganyan kami. Kaya mabait yung Patong-patong pa yung Kaya mabait talaga yung hotel namin. Ito pala yung Daiso na pinunta natin kagabi. Ayan oh. Mel, yung yung book, nandun sa third floor. Ayan o, akit ka ng ibang floor. Parang nakita ko siya kagabi dito eh. Dito tayo aakyat. Joke lang. Oh, ang daming vendo. Oh. Hindi talaga mauubusan ng vendo dito eh. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na na coin locker. Na kung dala-dala namin yung mga luggages namin. So, dito namin siya iiwan. Nasa may mga alley lang din siya. So, ito yung coin locker. Magbabayad kami. Kaya lang, itong coin locker na to medyo maliliit, no? Kaya ang laki ng tipid na natulong sa amin ng Hotel Tab Replay. So, ngayon, hinahanap namin yung book off. Na entrance ng book off. Nakita na namin siya. Nasa second floor yata o third floor. Pero di namin nakita yung entrance. Andun kasi yung yung mga branded, mga luxury bags na yung iba pre-love. Yun lang lagi sinasabi sa akin ni Rachel eh, mga bags daw eh. Ito siya yun, nasa taas eh. Ito. Ito siya nasa taas eh. Ayan. gutom na daw siya. Hanapin mo na. Tara, kain muna tayo kasi. Gutom na daw to. Kain muna tayo ng lunch bago tayo mag-ikot-ikot ulit. Ay, breakfast pa lang ba? O, breakfast pa lang pala. Sige na, kain muna tayo. Table. Ah, you want this? Okay, here. Sure. Counter 3名様です。Oh, hindi talaga. Gusto ni Andriel dun sa may mga divider. Hindi namin alam paano umorder, guys. Kulang pa na. Ito. Wala nang iba? Yun lang? Meron nakalagay dito sa side na ito. Tapos ito. Ayaw kasi nila dito guys na maingay. Kaya medyo bumubulong ako. お待たせいたしました。前失礼いたします。それでは失礼いたします。ゲット。 So dumating na yung order natin guys. Ito siya. Boom! Kasi ito kung gusto mo ng tubig. Okay, kain na tayo guys. Mangungunsat ako. Hindi ko alam paano kainin. So, tapos na kaming kumain dito ng ramen sa Ichiran. Dito. Ayan o. Ang sarap nung sabaw nung nila, nung ramen nila. Grabe. Basta masarap. Lasang-lasa mo yung, yung sabaw. Yung richness ng sabaw. Kakaiba eh. Masarap talaga. Pero kung napansin ko lang, isa lang yung flavor nila, no? Isa lang yung flavor nila, Mel, no, ng ramen. So, isang flavor lang. Pero makakustomize mo siya yung thickness ng nung noodle. Same lang din naman sa ramenagi, yung ganun. Pero sa ramenagi, marami siyang iba't ibang klaseng flavor. Pero dito, isa lang talaga. Pero legit talaga. Ang technique pala dito, guys, kung gusto mo talaga makapasok agad, punta ka dito ng umaga.
24 hours naman pala yung Ichiran Ramen na yun eh. 24 hours. Tapos sa umaga, walang tao. So, nakapasok agad kami. Kasi last time, nung first day namin dito, nung dumating kami dito ng gabi, 10 o'clock, 11 o'clock na. Pero sobrang haba ng pila. Grabe. Kaya pala pinipilahan talaga yun kasi masarap talaga. Yeah, and you should do the one with the dividers. The one, try nyo daw kumain doon sa counter. Si Andrel kasi gusto niya try kumain doon sa may counter. Ang maganda naman doon, kahit nasa counter kami, pinagtabi-tabi pa rin kami doon. Kaya okay lang din. Kasi hindi pa rin busy. Kaya pinagtabi-tabi kami. So, para ma-experience lang, di ba? So, ngayon, lakad-lakad muna kami ulit dito sa Dotonbori. May hinahanap pa silang pagkain. Hindi pa sila natapos mag-food trip. Talagang ini-enjoy nila yung pagkain dito sa Osaka. Sana ganito rin yung pagkain sa sa Tokyo. Malalaman natin yan mamaya. Ano? Mas mura pa pala. Tingnan nyo, Wagyu na naman daw. Tingnan nyo itong Wagyu. All you can eat. All you can eat na Wagyu, 2,400. Tama ba? Kasi last time kinainan namin ng Wagyu, doon sa previous video namin, 6,500 yen ang isang meal ng Wagyu. Mayroon naman ng rice yun. So yun lang muna guys, hanap ulit kami ng dessert daw ni Andrie, lakad-lakad. So kita-kits ulit mamaya. After namin bumaba ng train, papunta sa Shin Osaka. Kung nasaan, nandun yung Shinkansen. Napunta kami dito sa lugar na to. Napakatahimik. Parang ang sarap mabuhay dito. Tapos ilang sakay lang ng train, nandun ka na ulit sa busy na area. Ayan o. Tingnan nyo yung gawit namin. Ganito sa Japan guys, pag nag-DIY kayo, tignan nyo to. Ganito kayo pag nag-DIY kayo. Dala lahat ng maleta. Tignan nyo, Ngayon, papunta kami sa isang train station. Papunta sa Shin Osaka. Dalawang maleta, malaki. Rachel, ayun. Yung isa, nagbubuhat din. Ganito pag DIY. So, andito kami ngayon sa train station, sa JR Awaji Station. Papunta sa Shin Osaka Station. Kasi nandun yung Shinkansen. Napansin ko lang dito sa station na to, napakatahimik ng mga tao. Well, actually, walang tao, napakakunti lang. Tapos, walang nagsasalita. Ito, napaka-peaceful. Yun. Napaka-peaceful, di ba? Napakatahimik ng station na to. Tapos napansin ko din sa loob ng station namin, ng train pala. Kahit yung mga magkakasama, hindi sila nag-uusap-usap. Bawal nga mag-usap. Bawal pala mag-usap sa loob ng train station. Bawal ka mag-ingay. Ganito pala talaga dito. Napaka-peaceful dito sa Japan guys. Napaka-peaceful. Napaka-peaceful dito sa Japan guys. Masarap manirahan dito. So, nandito na kami ngayon sa Shinkansen. Dito sa may likod ko, makikita nyo, dyan napapasok ng Shinkansen truck. Ngayon, nakabook na ako ng ticket matagal na. I think last month. Nagbook na ako ng ticket sa Klook. Nag-reserve na rin ako ng seating. Tapos, papunta kami Tokyo ngayon. Ang biyahe namin is 2:30 pa naman. And then, ang biyahe is 2 hours and a half. 2.5 hours. So, ayun. Ito yun, no. Kung gusto mo naman bumili ng ticket dito, pwede din naman. Ito, mayroong bilihan dyan. Tapos, ito yung entrance. Pasok na kami para makita na namin para masigurado namin kung saang platform kami sasakay. Tara. So, andito na kami sa platform ng sa Shinkansen. So, makita nyo, ito yung Shinkansen na bullet train. Ito yung nasa kabilang side. Mamaya yung train namin, 2:30 pa dadating. So, waiting na lang kami. Ito yung bullet train Shinkansen.